Welcome back po sa aking channel. Sa ngayon po, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano i-divide ang bilog sa kahit ilang pirasong divide po ang ituturo ko sa inyo sa ngayon. Ito po ang sample na papakita ko sa inyo ngayon. Sukat po na magmula dito hanggang dito ay 15 cm diameter. Ang sukat po na galing dito papunta dito sa kabila, yan po yung tinatawag na diameter. At ang sukat naman po na paikot sa bilog, yan naman po ang tinatawag na circumference. Ngayon dahil nga po itong technique natin ngayon ay mai-divide natin ito sa kahit ilan gusto mo ng pare-parehas po ang sukat. Gagamit po tayo ng formula na ang bawat diameter, kahit anong sukat po ng bilog, ang diameter niyan, diameter multiply po sa 3.1416. Ang sukat po na galing dyan papunta dito, diameter po ang tawag doon, i-multiply po sa 3.1416, lalabas pong answer, yan na po yung circumference, yung sukat po na paikot sa bilog. Ang iba po gumagamit lang ng 3.14 lang. Okay naman po yung 3.14 lang, kaya lang pag sa malakihan na magkakaroon na po ng konting error yon. Kaya ito yung saktong pag multiply 3.1416. So ngayon ipapakita ko na sa inyo yung example natin na ito nga ay 15 cm ang diameter nito. Ngayon 15 times 3.1416 equals 47.1. So, yan na po, itong 47.1, ito na po yung circumference, ito na po yung paikot dyan sa bilog. Ngayon, halimbawa ito, i-divide natin halimbawa yan sa 7. 47.1 divide 7 equals 6.7. Yan na po ang sukat ng ating mga division dyan. Nasa 6.7. Ngayon, ang gagawin po natin, gumamit po tayo ng wire. O alam mo rin kung ano pa ang available na gamit ninyo. Pwede rin na lubid. O sukatin po dito ng 6.7. Bugitan muna dyan. Sukatan na dito ng 6.7. Kasi yan po yung kinalabasan ng ating computation. Ito na po ngayon yung 6.7. Ngayon, kunin na po yung ating pangsukat. Kasi hindi naman po ito pwedeng gamitan ng basta lang sukatin mo ng metros, yung sukat na yun na 6.7. Kasi may reduce po. Pakurba siya. Kaya kailangan po sumusunod yung pangsukat natin. Yung sumusunod po doon sa reduce o sa bilog. Ngayon, ito na nga yung nakuha ko dito na pangsukat. Kung ano po yung available dyan na pwede ninyong magamit, lubid, alamre, o ito wire, pwede rin to. Ngayon, ilalagay na po yan doon. Sinukat natin. Putulin na po yan doon sa, yan, puputulin ko na po dito. Pag naputol na po, panigurado, susukatin po ulit. Susukatin nyo kung talagang nagtama yung sukat. So okay na po ito. Dito po ninyo susukatin, wag po doon kasi ito medyo minsan nagmimintis po yan. So okay na po ang sukat nito. Ang gagawin po ngayon, pakukurbahin po natin ito ng kagaya nitong kurba na yan. Kaya mas maganda yung alamre o okay din naman na lubid kasi ang lubid naman nagkukurba naman eh. Wire, gaya nito. Sasabay lang po doon sa kurba na ng bilog. So ayan. Ngayon pag naikurba na po ng ganyan, siyempre maglalagay muna tayo dito ng isa na naguhit. Susunod na po dyan yung guhitan na po ng sunod-sunod na po naguhit na ganyan.
Ayan po, sakto yan. Kita nyo naman. Sakto po yan, pare-parehas po yung sukat nito. Pare-parehas po ang sukat niyan. Ngayon, pwede nyo nang guhitan ng ganyan yan. Ito na nga po. Tingnan na natin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Mayroon na po na divide po natin sa 7. Bali, 7 na po yan na pare-parehas yung sukat. Ngayon po sa maaari may mga magtatanong naman kung paano boss kung mas malaking bilog yung gagamitin o gagawin. Pwede rin po kasi ang technique na to ay kahit anong sukat po ng bilog ay pwede po ito. At kahit sa ilang piraso po na i-divide ninyo ay pwede po ito. Ngayon sasampulan ko kayo dito sa isang malaki. Kasi mayroon na tayo ditong guhit ng mas malaki. Ito po ay 50 cm ang diameter. Kaya papakita ko po sa inyo na kahit anong sukat po ay pwede po yan. Ngayon, tulad ng ginawa natin kanina, 50 times 3.14 16 equals 157. Yan. Ngayon, ang 157, i-divide halimbawa naman natin yan sa 13 pieces. Ito, 157 yung circumference nito. Ngayon, i-divide sa 13. Ngayon, ang lumabas ay 12 cm. Gagamit po tayo palagi ng centimeter. Huwag po inches ang gamitin para makuha po yung mga point. Centimeter po ang ating gagamitin. Ngayon, ito na po ay 12 cm po ang nakuha natin na sukat. Tulad ng dati kanina na sistema, magsukat po tayo dito ng 12 cm. Ito po, pag mula dito hanggang dyan ay 12 cm. Ganun din, susukat tayo nito. Putulin. At lagi pong i-double check ang haba para sigurado po na sasakto tayo sa sukat. Dito na po kayo kukuha ng pag-check. So okay na po ito. Ngayon, gaya kanina sa una nating ginawa, ibibin na rin ninyo ito, sasabay ninyo sa kurba nitong bilog na gagawin natin ngayon. Kaya po mas maganda yung nabibend ng mga materials ang gagamitin ninyo. Kasi hindi po pwedeng metros lang, yung metrosin mo lang. Huwag pong gagamitin yun kasi sasabihin ninyo bakit hindi tumama. Ay, hindi po talaga tatama kasi ang metros diretso eh. Ito po pakurba. Ngayon, okay na po ito. Gagawin ngayon, kaya kanina, hindi ko guhitan na rin to. Guhitan muna dyan. Yan. Guhitan na rin lahat, paikot. Yan po, sakto po. Kita nyo naman po, sakto yung divide natin. Ngayon, pwede na natin itong guhitan ng ganyan. Ayan. Ngayon, bilangin na natin kung ilang traso ito. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito 1. Sakto po yung ating computation. O, di ba po, kayang-kaya ninyo to? At kahit i-divide nga po sa kung kahit ilan po gusto nyo. So, sa paraan lang po na yon, kahit i-divide 3, divide 6, bala na po kayo, basta pinakita ko na sa inyo yung sample. Ngayon, maaaring may magtatanong naman kung saan daw galing yung minultiply ko na 3.1416. Yan po yung formula para makuha mo yung circumference. Kahit anong sukat ng diameter, pag na-multiply na po sa 3.1416, lalabas na po dyan yung tinatawag na circumference o yung sukat na paikot sa bilog. So ayan guys, sana nakatulong naman ito sa inyo ang video ko na to. Kung nagustuhan po ninyo itong video na to, paki-click naman ang like. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, paki-click na rin ang subscribe at notification bell na rin para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang video. Paki-share na rin po sa ating mga kaibigan para makatulong din po tayo sa kanila at para makakuha din sila ng ganitong kaalaman. Napaka-importante po ng kaalaman na to kung ikaw man ay isang welder, carpenter o mason. Napaka-importante po na bagamat hindi po madalas na ginagamit, pero sa oras po na kakailanganan ninyo, napaka-importante na alam na ninyo ang bagay na to.